Okay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Nagdiriwang po ang sambayan ng Pilipinas. Ayan. Kasi for the longest time, actually may higit 2 taon din, no, na si Teves nagtago po sa gobyerno ng Timor-Leste. Sa East Timor, ha? Kasi may mga ruling dyan eh. Nang una, di ba? Ang dami nating ginawa dyan, ang DOJ, ang dami nating ginawa dyan inapila sa gobyerno ng Timor-Leste. Pero nalulusutan ni Teves eh. Sinasamantala yung kahinaan ng gobyerno ng Timor-Leste. Pero hindi nakalusot yan. Hindi umubra yan, ka-coffee. Kay PBBM. Yan talagang nagagawa ng isang influential na leader. Ibigay natin ang credits kay PBBM dahil kinausap mismo siya. Sinabihan siya mismo ng leader ng Timor-Leste na yan, ibabalik na namin yang si Teves dyan sa inyo sa Pilipinas during the ASEAN Summit. May nabasa ko isang article kay Mark Ian ata yun eh. Influential itong si Presidente. Hindi siya basta Presidente lang. Influential siya. At malaking factor dyan ang pagiging Marcos. Diba? Mary Jane Veloso lang eh. Usapin ni Mary Jane Veloso. Sinubukan na yan ng previous administration. Sinubukan ni Digong yan na mauwi sa Pilipinas si Mary Jane Veloso. Walang nangyari. Pero nung si PBBM nakipag-usap, sige, inuwi ng Pilipinas. Diba? Yung sa Qatar. Ito yung sa Qatar lang ha. Yung nag-rally nung birthday ni Digong. Diba? Hindi pa kakampi ng administrasyon yon. Nag-rally, kinulong. Si PBBM ang nakipag-usap dyan. Pinakawalan. Ganyan ka-influential itong presidente. Good thing ang presidente natin ay isang Marcos. Hindi naman nagkaroon ng pagbabali sa batas sa mga bansang yan, pero nagkakaroon ng consideration. Yun dyan sa Qatar, yung mga Pilipinong kinulong dyan, kinonsidera ng gobyerno ng Qatar itong apila ng administrasyon ni PBBM. Saan ka pa? Weak leader pa yan, ha? Sabi na mga DDS, ha? Weak leader pa yan, ha? Paano na lang kung strong leader si PBBM? Yan. Ina-underestimate kasi ninyo eh. Ang presidente, napapahiya kayo ngayon. Buti na lang si PBBM ang presidente. Now, yung mga DDS, kasi pinagtutugma nila eh. Kasi itong si Teves, supporter ni Digong, di ba? In fact, yung anak ni Teves, nananawagan eh. Not directly saying, sa mga DDS, natulungan nyo kami dahil ang ginawa kay Tatay Digong, yun din ang ginawa sa tatay ko. Malayong-malayo, magkaiba yan, ka-coffee. Ginagamit nila yung term na kidnapping. Sige, dito muna tayo sa statement ni PBBM. Kapit kayo, ka-coffee ha, dahil mapapabilib kayo sa ginawa ng presidente dito. May ilang factors din yan dito sa ASEAN Summit, mamaya i-discuss din natin yan. Bakit nagkaroon ng, in a way, pagbabago, pagiging considerate nitong gobyerno ng Timor-Leste. Kasi diba, tulad ng sinasabi ko sa inyo, na ano ni Teves hindi naman sa... Sorry for the term ha. Hindi siya nasusuhulan. That's the extreme term, no? Nasusuhulan. Kung hindi, Teves is taking advantage of weakness ba yan? Weakness, loopholes, kakulangan ng gobyerno ng Timor-Leste. Kasi bago lang naman yan, ka-coffee, bagong bansa lang, di ba? May mga loophole pa sa kanilang justice system. The same way sa Pilipinas, may mga loopholes din yan. So, ginawa ni Teves dyan, nagtitake advantage siya, mayaman siya eh. Mapera siya. Di ba? Pero hindi siya lumusot. Nung si PBBM na nakikipag-usap dyan, hindi pwedeng lumusot. Sige, pakinggan muna natin itong sinasabi ni PBBM. Wait lang ha. Itong video na to. I was first informed of this development. Former Representative Arnie Teves is now back in the Philippines. I was first informed of this development by Prime Minister Gusmao during the ASEAN meeting that I just returned from in Kuala Lumpur, that Timor-Leste was ready to send Teves back to the Philippines. This would not have happened without the assistance of President Horta and Prime Minister Gusmao of Timor-Leste. They have been working very hard to bring this to a conclusion. As we know, the former Congressman Arnie Teves is facing charges of murder and other crimes related to the ambush killing of the former Governor Digamo. We would like also to assure all our citizens that such lawlessness will not go unpunished, and it is now time for Arnie Teves to face justice. Okay, wow. Very concise the statement coming from the President. Sige, isa-isahin natin yan. Biruin mo ha. Prime Minister ng Timor-Leste. Presidente nagtulong. Nagtulong-tulong sila. At
proud sila na sabihin sa presidente, ready na kami. Ang gobyerno ng Timor-Leste ready na para isurrender sa inyo sa Pilipinas. I-deport si Teves, ibalik sa inyo sa Pilipinas at panagutan niya yung kanyang krimen. This is part of a due process, Ka-Coffee. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na walang due process na nagaganap dito. May mga explanation na dyan ang ating mga abogado na yung pagkakahuli sa'yo, pagkakakulong mo, kasi non-bailable yung kaso niya ay parte ng due process. Ibig sabihin, hindi ka pa ginudge. Hindi ka agad convicted, di ba? Kasi dadaan pa yan sa hearing, dadaan pa yan sa pagdinig. Kaya due process yan kasi bibigyan ka pa rin ng pagkakataon na ipaliwanag, di ba? Baka may mga ebidensya ka para malinis mo yung pangalan mo. At least hindi ka tinukhang. Good thing, di ba? Hindi ka tinukhang. Kasi kung tinukhang ka, tsugi ka na. Wala ka ng opportunity na magpaliwanag. Buti na lang, administrasyon to ng PBBM, hindi natukhang si Teves. I-afford pa rin sa kanya yung kanyang mga karapatan. May due process pa rin. Hindi siya kinitil, hindi siya chinugi. Na-surrender siya dito sa Pilipinas ng maayos. Nadala siya dyan sa NBI ng maayos, safe, Ka-Coffee. Bagamat sinasabi ni Teves, may mga gamot siyang naiwan. Yan ang mahirap no? Pag nahuhuli, nagkakasakit nagkakaroon ng maraming sakit. Anyway, hindi naman pwedeng lumusot yan. Inagad karapatan ni Teves yan kasi sabi niya yung mga may medication siya. Okay lang yan. Sinabi ng NBI yan napanood ko sa interview ng PTV4. Walang problema kasi pagdating naman sa Pilipinas, no, sa registration yan, may check-up yan, may medical check-up, matutukoy ano yung mga karamdaman niya, and then ano yung medication niya. Definitely, sa dami ng doktor dito sa Pilipinas, magre-reseta lang yan para sa kanyang medication, no? Yun lang, nagkasakit bigla. Baka may sakit na, baka may mga maintenance, dumami lang yung sakit. Sinasabi ni PBBM dyan, in-inform mismo siya ng Prime Minister. Nagtulong-tulong ang Presidente at ang Prime Minister para ma-surrender dyan si Teves dito sa Pilipinas. At ang sinasabi din ng kanilang gobyerno, hindi pwede kaming maging taguan ng mga pugante. Di ba? Nang may mga kaso. Magandang desisyon to ng Timor-Leste. Bagamat na-delay, bahagya, mahigit 1 year na-delay yan, kasi di ba sabi nga natin, nakalimutan ko yung exact term, iniikutan sa Tagalog, no? Iniikutan kasi yung existing laws dyan sa Timor-Leste. They are taking advantage of the loopholes. Good thing talaga. Kaya, palakpak talaga tayo dito So, presidente natin Oy, mga bitter dyan, nagawa na naman ni Marcos yan. Inggit na naman tayo dyan. Influential ang presidente. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Isang factor din, bakit nagpakitang gilas itong Timor-Leste government. Kasi gusto nila maging parte ng ASEAN. Association of Southeast Asian Nations. Ang ASEAN ay binubuo yan ng 10 bansa. Di ba? Brunei Darussalam, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines, Cambodia, Myanmar, Lao PDR, Singapore, Vietnam. Oy, tama ba? Nasabi ko 10, no? 10 bansa yan. At ang Pilipinas, At ang Pilipinas ay isa sa founding fathers. Ibig sabihin, ang isa sa bumuo ng ASEAN ay ang Pilipinas. Marcos Sr. Isa siya sa 5 bansa na bumuo ng ASEAN. Now, anong kinalaman yan? Ang East Timor, for the longest time, parang 3 years or 5 years na, gusto na nila maging parte ng ASEAN. Gusto na nila maging miyembro ng ASEAN. Once na maging miyembro na siya, magiging 11 na yung ASEAN, hindi na 10. Diba? And then, itong ASEAN Summit, nag-grant na yan, Ka-Coffee. Effective October 2025, magiging miyembro na po ang Timor-Leste. Ibang pangalan niya, East Timor, no? Magiging miyembro na siya ng ASEAN. Parte din yan, sa tingin ko, isa yan sa dahilan kung bakit nagpakitang gilas itong Timor-Leste government kay PBBM. Siyempre, siguro, tumatatak din sa isip nila, ang founding father ay Pilipinas. Si Marcos Sr., ang founding father, isa sa founding fathers, kasi 5 bansa yan, gusto namin maging miyembro. Ikaw ba naman? Papayag ka. Kung ikaw, halimbawa, hindi lang naman yung 5 bansa na founding fathers ang magdidesisyon dyan. Yung 10, no, as a whole, yung ASEAN. Siyempre, kung gusto mo maging parte ng grupo, ng asosasyon, magpakitang gilas ka. Hindi natin kinukonsente yung pagtatago sa mga kriminal, allegedly. Hindi natin kinukonsente na maging haven tayo ng may mga pananagutan. Diba? Siguro nga si Harry Roque, naging pumasok din sa isip niya yan na magtago dyan sa Timor-Leste. Kasi again nga, sinasamantala nila yung kahinaan ng batas kasi dihamak na bagong gobyerno lang din naman itong East Timor kasi colonized din sila for the longest time. Diba?
So sinasamantala nila yan. O ngayon, ito rin, matibay din itong sinasabi ni PBBM mo. Paalala ito ha. Paalala to kay Roque. At sa iba nagtatago ha, we would also like to assure all our citizens that such lawlessness will not go unpunished. Very strong statement yan, no? Ang tibay ni PBBM dito ha. Tinitiyak namin ang bawat Pilipino, sa Tagalog, no? Tinitiyak namin ang bawat Pilipino na itong lawlessness, paglabag sa batas, itong mga karumal-dumal na ginagawa ninyong mga krimen will go unpunished. Will not go unpunished. Hindi pwedeng hindi kayo managot dyan kapag ginawa nyo. Very strong statement yan. Nagkasala ka, kailangan mong managot. Again, may due process. With due process, walang tukhang na magaganap. May due process. Itong pagkaka-deport kay Teves, pagkakabilanggo niya dito sa Pilipinas, binigyan siya ng due process. Si Harry Roque, binibigyan siya ng due process. Hindi siya ba siya tutukhangin dyan? Si Harry Roque nagtatago sa batas ng Pilipinas. Again, trying to get an asylum. He actually applied for asylum dyan sa the Netherlands. The Netherlands, naming. Di ba? Nagtatago siya sa batas. Pero yan ang commitment ng presidente sa bawat Pilipino. It will not go unpunished. May kaso si Roque. Korte ang nag-issue ng warrant of arrest niya. Hindi House of Representatives. Reminder ito, Harry Roque. Hindi magiging unpunished yan. Si General Torre nasa Philippine National Police. Isang magandang development. Hindi katatantanan yan. Si Kibuloy nga na bilyonaryo, trilyonaryo si Kibuloy eh. Hinukay yung lupa. Hindi umalis dyan. Kahit may pressure sa kanya kay Bato, may pressure kay Bongo, may pressure ng Senado, na itigil nyo na yung pag-aresto kay Kibuloy. Tumigil ba si General Torre? No. Confident kami nandyan si Kibuloy. Huhukayin namin yan kung dapat hukayin yan. May heartbeat. Tinatawanan nyo pa yung heartbeat niya. Oh, si General Torre nag-deliver. Itong problema? O sige, pahawak mo kay Torre yan. Mag-deliver yan. Kaya hindi nakapagtataka, ang bilis ng angat niya. Supposedly, hindi siya yung number 2 police officer, di ba? Pangilan siya, marami pang nauna sa kanya na mas senior. Pero pinagkatiwalaan siya ng presidente. Kasi proven and tested. Nagdi-deliver si General Torre. Now, ano ngayon next? Oh, CIDG, hindi natin alam kung kanino na ibibigay itong CIDG na nagbuo na rin ng grupo para huntingin itong mga nagtatago. Isa na dyan si Harry Roque. Mas lalong may kapangyarihan ngayon si Torre, hanapin itong mga pugante na yan. O huwag kakalimutan ha, General Torre, unahin na agad si Harry Roque. Isunod na yung iba dyan na nagtatago dyan. Nearly 2 years after providing sanctuary to Arnolfo Teves Jr., the government of Timor-Leste had an epiphany and decided that his continued stay in the country is a threat to national security and an affront to Timorese interest and dignity. Biruin mo, nakakahiya para sa Pilipino. Oh. Isang Pilipino, tinuturing ka na isang threat sa national security ng bansang yan. Di ba? Grabe talaga, oo. Kaya, ano bang term natin dyan? Landmark? Historical? Itong pagkakadeport kay Teves? Kasi pwede siyang pamarisan. Actually, pinapamarisan na nga siya. Baka idol nga siya ni Harry Roque. Diba yung ginawa ni Harry Roque na pagtatago, baka idol niya dyan si Teves, kaya ginawa niyang magtago yan. Thursday afternoon, Timor-Leste finally granted the petition of the Philippine government and deported Teves. Uy, diba? Ang DOJ may petition din na mag-issue na, actually PNP, nag-petition na sila, mag-issue na ng red notice kay Digong. And the DOJ, nag-request sila ng tulong dyan sa gobyerno ng the Netherlands, ng The Hague, para ma-deport din tong si Roque. Oy, parang may part 2 to ha. Part 1 si Teves, part 2 to si Harry Roque. Hintayin na lang natin. Alam na naman nyo, ka-coffee kung anong kaso yan. Marami, karumal-dumal po itong naging kaso ni Teves. May mga nadamay po, hindi lang si Governor Digamo, no? Marami pa pong mga inosente na hihingi na sana ng tulong ang nadamay dyan. The wheels of justice have been moving slowly over 2 years as Teves evaded capture. It is up to the Philippine government to show that the wheels of justice will turn quickly, even as Teves is accorded due process as Manila has committed to Dili in seeking his expulsion from Timor-Leste. Sabi sa Philippine Star, no? Teves' arrest once again shows what international cooperation can do in bringing fugitives to justice. Wow! Gandang statement yan na Philippine Star, ah.
Yung pagkaka-aresto kay Teves, pagbabalik niya dito sa Pilipinas ay patunay lang kung ano yung nagagawa ng international cooperation sa pag-handle ng mga krimen sa mga pagtatago. Alice Guo. Nasa Indonesia si Alice Guo. Nagtatago si Alice Guo. Sa tulong ng international police. Diba? Nadakip si Alice Guo. Sino bang tumakbo agad dyan? Si Benhar. Si Secretary Benhar Abalos tumakbo agad sa Indonesia. Nauwi si Alice Guo. Sino pa yung mga kasama nila? Si Cassandra Ong. Si Digong. Na-aresto. Dahil sa Interpol. Kaya hindi nyo pwedeng matahin ang Interpol. Hindi yung magte-take advantage kayo lagi. Kaya si Roque nanganganib na rin yan. Susunod na yan, ka-coffee. Dahil walang tigil, ka-coffee, itong ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas para mapanagot yung mga dapat mapanagot. Yung sinasabi nyong weak leader, kumikilos na yan para papanagutin kayo. Di ba? Very good! Weak pa yan si PBBM, ha? Weak pa yan. Paano pag lumakas pa si PBBM? Ano na lang katatawag din nyo? Weak daw ang presidente, nagkakamali kayo. Influential si PBBM, hindi siya weak leader, influential leader. To quote Mark Ian. O, di ba? O, sige, i-comment ang inyong opinion, reaction sa comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Samantala, yung mga nasa Facebook, di pa po kayo naka-follow, pasuyin na lang ka-coffee. Please like and follow YouTube, subscribe. TikTok, subscribe na rin po kayo. Kita-kits tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.